We respect and strictly follow the budget process. The BICAM is purely under the power of the legislature. Nagsimula ito nung tumawag si Secmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Tinawagan ako ni Secmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan. Hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. What the President wants, he gets. Wala tayong magagawa. And all our actions are above board. Nag-set po ng meeting si Secmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo. Galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Mapapanagot ang mga kasama rito, mga kasabwat dito sa korupsyon. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Secmina Pangandaman. Kaya yung mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, sa nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw.